Samantala ang nakalaban nila Juvia ay si Erza na nakasuot ng Sea Empress armor. Kaya nang umatake si Juvia ay nahiwa nito ang tubig niyang katawan at maging ang water slicer ay na-deflect nito ng espada. Sumugod si Lizana ngunit sinipa lang siya ni Titania at nag-transform na Bonnie ngunit nakailag ito sa kanya. Pero muli na namang sumugod si Lizana, saka umatake si Juvia kaso na-predict ni Erza kaya bagsak pareho ang dalawa. Saka tuluyan ng tinapos ang dalawa. Samantala nag-relax lang sila Kana at Lucy matapos ang unang round. Sila Elfman at Evergreen naman ay nakaharap si Mira Jane. Naghanda nang umuwi si Happy dahil si Gildarts ang makakaharap. Ngunit sumugod pa rin si Natso at pinasabog ito ng malakas ngunit inatake siya nito ng liwanag kaya naisip ni Happy na napulbos ang katawan ng kaibigan. Pero nasa itaas pala ito na umatake sa S-Class Wizard na nagpa-crack sa lupa ngunit kinawawa lang siya nito. Sa kabila nito ay nakangiti pa rin ang bida na nagbuga ng apoy. Ngunit ginawa lang cube ni Gildarts ang apoy at hindi niya nakontrol ang kapangyarihan kaya naisip ni Happy na wala na talaga si Natso pero isa lang pala itong splitting spell kaya nagkaroon ng maraming Natso. Subalit hindi tumigil ang Salamander sa pagsugod kahit maliliit na ikinainis ni Gildarts kaya pinabalik niya ito sa orihinal na anyo subalit bigla siya nitong ginamitan ng pinakamalakas na fire technique kaya nagawa niyang mapa-atres sa wakas si Gildarts. Giit ni Gildarts sa may kulang pa kay Natso upang maging class S. Saka nito pinalabas ang nakakatakot sa lakas na kapangyarihan na nagpapayanig sa buong isla dahil sa lakas. Pagkatapos ay nakaramdam ng takot si Natso kaya handa na siyang sumuko ngunit ipinasa pa siya ni Gildarts sa pagsubok dahil sa lakas ng loob nito at pagtanggap sa kahinaan kaya napaiyak na lang ang ating bida. Patungo sa Tenru Island ang dalawang exceed dahil masama ang kutob ni Carla sa kasama ni Wendy na si Mess dahil isa daw itong weirdo. Nakaharap nila Gray at Loki sila Wendy at Mess sa S-Rank Wizard Trial, kung saan ipinamalas nila ang mga kakayahan upang magwagi sa pagsubok na ito kaya pinagtulungan ng dalawa si Mess hanggang mawalan ito ng malay. Tapos si Wendy ay nangasim dahil sa kinain nilang maasim na prutas. Hindi pinagbigyan ni Mira Jane sila Evergreen kaya napatalsik niya ito ng Black Ball. Umatake na rin si Elfman ngunit napakalakas ng ate niya kaya sinipa lang siya at tatalunin na sila ngunit may sasabihin daw si Evergreen. Nang magising si Mess ay natalo na sila ng nakalaban kaya nalulungkot si Wendy para sa kanya. Samantala hindi maalala nila Gray at Loki kung kailan ba sumali sa guild si Mess. Nagkita-kita na rin ang mga nagtagumpay sa unang pagsubok. Si Erza ay hindi talaga pinagbigyan ng mga nakalaban niya. Ngunit sila Elfman ay nakapasa dahil sa ginawa nilang nakakahiya. Ang pangalawang pagsubok ay kailangan nilang mahanap ang puntod ni Mavis na unang master ng fairy tale. Kaya nauna na sila Natso para maghanap. Si Wendy naman ay nalulungkot pa rin sa pagkatalo nila saka mapapansin na may nalalaman si Mess sa kasaysayan ng islang ito sa fairy tale. Nagtataka si Lily kung bakit niya kilala si Mess gayong bago pa lang siya sa guild. Si Wendy naman ay walang alam na hindi pala talaga nila kasapi si Mess. Hinabol ng iba't ibang mga halimaw ang mga kalahok sa S-Class Wizard Trial. Ngunit ang isa ay sinuntok lang ni Natso saka tinanong kung nasaan ang libingan ni Mavis. At kalaunan ay naisip nilang nasa taas ang hinahanap nila. Sa pansamantalang base ay nagulat daw si Mira nang sinabi nila Elfman at Evergreen na magpapakasal na sila kaya siya natalo. Naisip din nilang nakakahinala si Mess Grider na kinuhang partner si Wendy kaya hahanapin nila ito. Kasalukuyan namang hinahabol ng malaking halimaw sila Elfman ngunit pinrotektahan niya ang katawan ng dalaga kaso tinulak siya nito dahil isang joke lang ang sinabi nila kay Mira. Nang makita nila ang isang lalaki na ayaw silang palapitin. Kalaunan ay naramdaman nito na paparating na naman ang delubyo mabuti na lang ay nailigtas ni Natso ang dalawa sa panganib. Natuwa pa ang lalaki dahil nakita na rin niya si Natso. Ngunit nagtataka sila kung bakit ito umiiyak kaso sinuntok agad ng bida pero hindi ito nasaktan. Tapos paparating na naman ang Black Wave na hindi nito makontrol at natangay pa nito si Natso. Pagkatapos ay hindi siya nasaktan dahil pinrotektahan ng scarf na bigay ni Ignil. Samantala sakay ng flying ship ay patungo na sa kanila ang Grimoire Heart sa pamumuno ni Master Hades dahil pakay nila si Black Wizard Zeref. Sa kabila ng nangyari ay handa pa rin sila Natso na ipagpatuloy ang trial para maging Class S Wizard. Subalit sa Grimoire Heart ay excited na ang mga tauhan ni Master Hades na 7 King of Purgatory para tapusin ang fairy tale. Nag-iisip sila Kana at Lucy kung saan mahahanap ang puntod ng unang master. Di nila alam ay nakikinig sila Gray para sa impormasyon. Kaya nang umalis ang mga ito ay balak nilang sundan. Hindi alam ni Erza na balak lang palang hanapin ni Juvia si Gray at hindi para tulungan si Wendy pero hindi siya makatakas kay Titania. Habang sila Mira at Lizana ay nagluluto para sa mga kasama. Lumabas ang isang halimaw na agad ring binugbog ni Gajil dahil labanan lang naman ang ipinunta niya dito. Nainis si Levi nang malaman na ito lang ang kanyang dahilan kaya tumakbo ang dalaga. Subalit bigla siyang inatake ng dalawang kasapi ng Grimoire Heart pero nailigtas naman siya ng Iron Dragon Slayer. Saka nagpakilala ang dalawa na sina Yamazo at Koazo.
Yamazo, nang biglang magpalabas ng nakabibinging tunog si Yamazo sa kanila. Tapos inatake pa sila ng mga itlog ng manok na puti na sumabog sa kanila saka sila pinagtataga ni Yamazo kaya inatake ito ni Levi na nagdulot ng pagkansela ng spell nito. Sunod ay sinunog pa ng dalaga ang mga itlog. Ngunit umatake si Yamazo na nanghiwa sa mga puno at tuluyan itong napinsala si Gajil kaya hindi siya nito tinigilan sa pagtusok hanggang sa tamaan sa tagiliran at tuluyang bumagsak ang Iron Dragon Slayer. Sa kabila nito ay pinatakas na ni Gajil ang dalaga ngunit nag-iwan muna ito ng bakal na kinain ng binata. Pagkatapos nito ay nabawi niya na ang lakas. Kaya nakagamit siya ng Roar of the Iron Dragon ngunit pinutakte siya ng sandamakmak na mga itlog mula sa langit. Saka hindi siya tinigilan ni Yamazo ng espada nito pero tinamaan pa rin niya ang manok na puti. At nang sumugod si Yamazo ay natusok nito ang kanyang bakal na kamay na nag-crack pero hinawakan niya pa ang espada at pinutol ito gamit ang kamay sa kakinain. Kaya naman nagkaroon siya ng lakas para makagamit ng Iron Dragon Slayer secret art na siyang tuluyang tumapos sa tuta ng Dark Guild. Subalit naubos na rin ang kanyang lakas nang dumating ang mga kasama. Dahil sa nalaman ay nagpakawala ng red flare si Erza para sabihin sa mga kagild na merong intruder. Pero hindi makakapayag si Kana na hindi matuloy ang trial dahil panglima niya na ito. Nang magpakita na sa kanila sila Gray at Loki. Ayaw pa rin sumagot ni Yamazo kaya nilagyan ito ng bukol ni Titania kaya sinabi na nitong pakay ng Grimoire Heart si Ziref na nasa islang ito. Nahanap na rin nila Carla sila Mes kaya tinanong nila kung sino talaga ang lalaki at pinagbantaan pa ito ni Lily. Sa isang iglap ay bigla itong nag-teleport at kinuha nito si Wendy upang iligtas sa pagsabog. Saka nagkaroon pa ng isang atake dahil may kalaban pala sa puno na isa sa 7 King of Purgatory ng Grimoire Heart. Dito ay umami na rin si Mes na miyembro siya ng council upang maghanap ng gusot ang fairy tale at tuluyan itong ma-disband. Subalit ang mga pinagmamalaki niyang barko ay agad lang na pinasabog ng kalaban na si Azuma. Sumugod si Lily kaso pinasabog lang siya ng kalaban pero nakasuntok pa ito bago muling pinasabog. Kaya gumamit si Wendy ng support magic sa pusa upang lumakas ito at maiwasan ang mga pagsabog sa kanya sinipa si Azuma. Habang sila Wendy ay nag-teleport sa likod nito ngunit pinasabog ng kalaban ang kanyang paligid upang matalo silang lahat na nakita naman nila Natsu sa malayo. Paparating na ang ship ng kalaban subalit sinalubong sila ng higanteng Makarov. At napag-alaman sa nakaraan na si Master Hades pala ng Grimoire Heart ay si Master Prek ng Fairy Tail na nagpasa ng titulo kay Makarov. Pinagsusuntok ng Giant Makarov ang ship nila upang mapigilan ito. Ngunit inatake naman siya ng Jupiter Cannon ng kalaban kaya sinipa niya ito. Subalit muli lang naayos dahil sa time arc ni Altair. Nang payagan na rin ni Hades na bumaba si Capricorn sa isla. Samantala gumamit na ng Fairy Law si Makarov at nagbabala ito na sumuko na ang kalaban. Nakita ni Natsu na walang malay ang mga kasama at nalaman na niyang hindi kasapi sa guild si Mes dahil nawala na ang epekto ng magic nito. Pero natakot siya nang malaman na kasapi ito sa New Council. Saka nakita nilang nahulog ang mga bilog sa ere na naglalaman ng mga alagad ni Capricorn na kumalat sa buong isla kung nasaan ang mga kasapi ng Fairy Tail. Tapos bumaba na rin ang iba pang mga halimaw na 7 King of Purgatory habang si Altair ay hinahanap lang si Ziref. Gagamitin na ni Makarov ang Fairy Law subalit gumamit din si Hades ng Grimoire Law. Ngunit hindi makapaniwala si Makarov na naging kalaban ng dating master niya. Upang hindi mawasak ang buong paligid sa malalakas nilang spell ay hindi na tinuloy ni Makarov ang atake. Subalit nilagyan siya ni Hades ng mga kadena upang mapabagsak siya nito saka kinaladkad pa siya sa lupa. Nakapagsuot pa ng damit si Makarov saka pinagtalunan pa nila ang mga paniniwala tungkol sa kanilang mga guild saka nagpalabas ng mga nakakatakot na kapangyarihan at nagpaulan ng liwanag si Makarov kay Hades na sinalag lang nito ng payong at ipinangtira sa kanya. Isang iglap ay nakagamit si Hades ng pinagbabawal na mahika at inatake si Makarov ngunit naprotektahan nito ang sarili, kaya ginamit nito ang mga kadena na nakakabit sa Fairy Tail Master hanggang sa mahuli siya nito ng isa pang magic circle kaya nag-activate ng defense skill si Makarov subalit sumabog ito ng napakalakas sa isla. Samantala ang mga miyembro ng Fairy Tail ay patuloy ang pakikipaglaban sa mga alagad ni Capricorn sa iba't ibang lupalop ng isla at natatalo naman nila ang mga ito. Si Ziref naman ay nalulungkot sa mga labanan sa paligid. Hindi na maganda ang pakiramdam ng Master dahil sa mga pinsala. Tapos pinabaon pa siya ng dati niyang sensei sa lupa ngunit bumangon pa ito kaya tuluyang binutas. At sa malayo ay naramdaman ni Laxus na parang may mali. Tinalo nila Natsu at Happy ang mga kalaban. At ganun din sila Panther Lily. Inatake naman ng apoy si Natsu kaya pinagtawanan ng mga ito. Ngunit dahil sa binigay na pagkain ay mas lumakas lang ang bida na agad silang tinapos ng teknik nito ng Fire Dragon. Nang dumating naman si Zancro na isa sa 7 King of Purgatory, na tinapos din ng mga kasamahan nito dahil galit siya sa mahihinang nilalang. Saka ito umatake kay Natsu ng Black Flame nito na hindi makain ng bida. Dahil isang Godslayer daw si Zancro kaya
kaya mas malakas ang kanyang apoy. Samantala biglang naglaho ang mga kalaban nila Gray saka dumating si Capricorn. Sila Erza naman ay nakasalubong si Meldy na isa rin sa Seven King of Purgatory. At sila Elfman ay nakita naman si Rusty Rose na isang fuckboy. At sila Mira at Lizana ay makakaharap si Azuma. Ngunit si Hikaru ay naligaw lang sa gubat. Sinuntok ni Natsu si Zancro pero siya ang napatalsik nito. Saka muli silang nagbakbakan at sinabi ni Zancro na isang butiki lang si Ignil kaya sinipa ito ng bida pero hindi nasaktan. Sunod ay nagsagupaan sila gamit ang kanya-kanyang mga apoy subalit natalo nito si Natsu. Tapos inatake pa nito sila Wendy na nasa ere upang mapabagsak. Nagbuga ng napakalakas na apoy ang bida ngunit kinain lang ito ng kalaban saka ito nagpasabog ng kakaibang apoy na nagpatalsik sa bida sa bangin. Pinagtulungan naman nila Gray si Capricorn. At umatake ng card si Kana na walang epekto dito. Sa ibaba ay nakita ni Natsu si Makarov na nanghihina. Ngunit dahil sa lakas ng mga kalaban ay nais na nitong tumakas sila Natsu. Saka dumating doon si Zancro at sa pagkakataong ito ay nakaramdam na ng takot si Natsu katulad ng naramdaman niya kay Gildarts. Subalit hindi siya pwedeng sumuko dahil nilapastangan ng kanilang guild. Umatake na rin si Azuma sa magkapatid. Saka nag-transform si Lizana at inatake ang lalaki gamit ang mga transformations nito ng mga hayop kaya napabilib ang ate niya pero hindi pa rin ito sapat kaya pinasabog sila. Nang biglang umatake si Mira kaya nais itong makalaban ni Azuma sa seryosong labanan. Sumugod si Natsu at walang tigil na inatake ang kalaban na hindi naman nasasaktan. Saka gumawa ito ng malaking kalawit gamit ang Black Flame na ipinanghiwa sa buong paligid, ngunit ginamit ni Natsu ang malaking kahoy upang mapipi siya pero tumagos dito si Zancro na napinsala siya sa katawan. Tapos gumawa ng mga pangil na ipinangkagat sa salamander kaya sinubukan niyang kainin ang Black Flame kaso hindi magawa. Pinigilan naman ni Makarov ang kalaban sa abot ng makakaya nito kaya ang kanyang kamay ang sinunog ng itim na apoy. Naisip naman ni Natsu na ubusin ang kanyang apoy at saka kinain ang apoy na gawa ni Zancro na tagumpay niyang nagawa tapos hinagis ni Makarov ang kalaban. Dahil dito ay nakagamit na rin si Natsu ng Black Flame, na siyang tuluyang ipinangtapos sa kalaban gamit ang napakalakas na atake nito. Napahanga si Makarov dahil nagawa ni Natsu na matalo ang kalaban gamit ang delikadong pamamaraan. Subalit naubos na rin ang kanyang lakas dahil sa tindi ng labanan. Patuloy na pinapasabog ni Azuma ang magkapatid. Sa kabanihag nito ng mga ugat si Lizana na may time bomb upang lumaban sa kanya si Mira Jane na agad na nag-transform at sinipa siya sa tiyan ngunit pinasabog na naman ito. Tapos hinuli niya rin ito ng mga ugat saka pinasabog ang mga ito at nakipagsuntukan sa kanya ang dalaga upang mailigtas ang kapatid bago ito sumabog. Ngunit pinatalsik niya ito ng mga ugat at inatake habang nasa ere na agad ring umatake ng napakalakas pabalik kay Azuma. Subalit nakapag-shield ito gamit ang mga ugat. Dahil malapit nang sumabog ang kapatid ay sinamahan niya na lang ito dahil wala na rin siyang sapat na magic power kaya magkasama silang sumabog. Sa kabila nito ay nakaligtas pa rin sila gamit ang mga natitirang mahika ngunit wala na silang lakas. Pinapagaling naman ni Wendy sila Natsu at ang Master ngunit walang nangyayari. Nang sabihin ng Master na pabalikin na lang nito sa dati ang kulay ng scarf ni Natsu. Tuwang-tuwa si Alter nang makita si Ziref ngunit nagagalit ito dahil nagsimula sila ng gulo sa isla. Pinagsusuntok sila Elfman ng halimaw ni Rusty na si Thundercrack. Inatake naman ito ni Evergreen subalit napakatikas sa kaniligtas ni Elfman ang dalaga mula sa halimaw at nakuha pa nilang mag-away dahil kailangan na itong gawing bato ni Evergreen kaya sumugod ang dalaga kay Rusty. Kaso inatake siya ng kamay nito at sinampal ng walang awa. Saka natalo rin si Elfman. Dahil sa inis ay muntik nang napatay ni Ziref si Alter ng Black Magic. Kaya nilabanan niya ito gamit ang Time Arc ngunit napatuwad dahil sa lakas. Saka nagpatubo siya ng halaman upang makulong ito kaso hindi na naman nakontrol ang kapangyarihan na sinalag ni Alter ng Crystal Ball. Pagkatapos ay inatake niya ito ng marami pang Crystal Ball hanggang sa mawala ng malay at nangakong ibabalik sa pagiging masama si Ziref. Iniligtas ni Elfman si Evergreen mula sa halimaw subalit nasa dulo na sila ng bangin. Nagawa pa nilang mag-away kahit nandyan na ang halimaw na inatake ang lupa upang mahulog sila. Nang biglang inihagis ni Elfman ng dalaga saka nagtungo siya sa likod nito at nang atakihin ng halimaw ay nag-crack ang lupa at siya ang nahulog. Subalit nagagalit si Evergreen dahil inihagis siya nito at inakala ni Rusty na magkasintahan sila. Saka nag-transform ang kamay ni Rusty at inatake si Elfman. Hanggang sa tapusin na siya ngunit nahuli niya ang kamay ni Rusty. Dahil dito ay nakupya niya na rin ang kamay nito ngunit pag-atake niya ay nagkaroon ng shield. Saka tinanggal ni Elfman ang salamin at nagtangka si Evergreen na gawin itong bato pero hindi tumalab kaya sinapok si Elfman, saka inatake din si Evergreen.
Evergreen, dahil nakakagawa pala si Rusty ng maraming salamin. At ginamit nito sa kanila ang ultimate spell na nagpalabas ng malaking tore kaya nagpapaalam na ang dalawa sa isa't isa hanggang sa magliwanag at tuluyang sumabog. Nang magising si Natsu ay kulay puti na ulit ang scarf. Saka naamoy niyang nandito si Zolty na nakalaban noon na agad niyang hinanap. Nakaligtas naman sila lahal ng New Magic Council mula sa pagsabog ng kanilang mga barko. At nandoon na rin si Mess na may pangalan palang Doran Bolt na sinabi kay Lahal ang nangyayari sa isla. Kaya nais ni Lahal na mag-request ng Ethereum Cannon sa islang ito kahit nandito pa ang Fairy Tail. Hindi pa rin matalo ng 4 si Capricorn. Giit ni Loki na dahil ito sa kakayahan ng kambing na nakakapagpahina ng kanyang mga taong katunggali kaya kailangan na nilang umalis para makapag-focus si Loki sa labanan. Pag-alis nila ay agad na ipinamalas ni Loki ang kanyang mga kakayahan sa kambing ngunit napakalakas din ito. At sinabing wala na daw siyang owner. Saka pinalabas ni Capricorn si General Shinzao na puminsala kay Leo. Nang maalala ni Capricorn na kamukha ni Lucy ang dati niyang owner kaya pinaalis ito ni Leo upang hindi niya mapansin pero huli na ang lahat. Samantala hinahanap naman nila Natsu si Altair. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Loki sa mga sinaunang tao na naisummon ni Capricorn. Nang biglang umangat ang palaso dahil patungo pala ito kay Lucy ngunit pinigilan ni Loki gamit ang mga bato. Kaya binato si Loki ng mga patalim na nasalag naman ito. Saka siya sinugod ng mga summon na tinalo lang ni Loki. Nagtataka si Loki kung paano ito nanatili sa mundo ng mga tao sa loob ng 2 dekada. Sagot nitong sinira niya kasi ang isang batas kaya nagkaroon ng mahika na nakakapag-adapt sa Earth. Sa paghahanap ay nadulas si Natsu at nasuka saka nahulog sa ibaba. Nang makita na nandoon si Ziref at biglang umangat ang punong kahoy dahil nandoon din pala si Altair na balak na siyang atakihin ng kristal. Sila Erza naman ay inatake ni Miraideen ng mga Blade of Sensation na nagagawang masaktan si Juvia. Si Capricorn ay sinubukan din na maging alipin si Leo nang mahulog siya sa trap nito kaya nalaman ni Leo na isang tao pala ang ginagamit ang katawan ni Capricorn at nais nitong lumipat sa kanyang katawan. Nakasuntok si Loki ngunit tuluyan na itong nakalipat sa kanya at pinagbalakan ng masama si Lucy, subalit inatake siya ni Capricorn kaya napalabas nila si Zordio na tunay nilang kalaban dahil bago ito makapasok kay Loki ay nakapagpasa si Loki ng spell kay Capricorn. Dahil sa batas na nilabag nito sa mga celestial spirit ay tuluyan ng naglaho si Zordio. Giit ni Capricorn na noon ay pagmamayari sila ng nanay ni Lucy. Ngunit ibinigay sila sa 3 katulong kaya napunta kay Zordio ang susi niya. Tapos pinalayas ito sa mansyon dahil sa kasamaan saka ito natuto ng dark magic. Kalaunan ay napunta na ang susi ni Capricorn kay Lucy dahil nanalo si Loki sa laban. Saka nagpas siyang maghiwalay sila Grey para hanapin pa ang ibang miyembro ng Grimoire Heart. Galit na sumugod si Natsu kay Altair ngunit inatake lang ng mga ball ang kristal na kapag nababasag niya ay muli lang nabubuo. Saka umatake ng napakarami nito si Altair na nagpabagsak sa bida. Samantala nagpapahinga ang mga sugatan na kasama sa pangangalaga nila Lysana saka dumating din si Elfman na umiiyak dahil sugatan si Evergreen. Ngunit naniniwala pa rin si Levi na malalagpasan nila ang pagsubok na ito. Naisip naman ni Lucy na alam niya na ang clue kung saan makikita ang puntod ng una nilang master subalit pinatulog na ito ni Kana. Saka dinala ang dalaga sa ligtas na lugar. Subalit aksidente itong nakita ni Hikaru na isa sa 7 King of Purgatory. Mabuti na lang ay nagising si Lucy bago siya nito mapatay. Ngunit may pagkaisip bata ang kalaban. Ipinakita din nito ang gamit sa pangkukulam na si Mr. Kersey pero hindi dito naniniwala si Lucy. Dahil dito ay sinubukan ito ni Hikaru gamit ang kanyang buhok sa binigay sa dalaga. Kaya kahit anong gawin ni Lucy sa manika ay nangyayari kay Hikaru na nag-pose pa ng malalaswa. Subalit nakuha na ito ng lalaki sa kanya saka siya hinabol na parang baliw. At nagawa pa nitong masalag ang axe ni Taurus. Sa muling pag-atake ng manyak na baka ay tinalo na ito ng kalaban. Kaya naman hinabol ulit si Lucy. Saka pinalabas niya si Sagittarius na umatake ng palaso sa paa ngunit sinipa ang mga ito at bumalik lang sa kanila. Sunod ay si Scorpio ang ginamit niya na kasalukuyan daw na nakikipag-date kay Aquarius kaya nagmamadali pero paggamit ng buhangin ay walang epekto sa kalaban kaya umalis na rin ito. Nilabas din ni Hikaru ang manika na gawa sa bakal kaya naging mas malakas ang kanyang atake. Ginamit din ng dalaga si Flo para makyutan si Hikaru ngunit nais itong kainin kaya pinalabas din ni Lucy si Cancer ngunit naghanda pa ng pagsasalangan ng kalaban para iluto ang crab. Saka umatake si Cancer ngunit hindi kaya ng kanyang gunting kaya tinalo na siya nito. Sunod ay si Aris naman ang pinalabas ni Lucy na nagustuhan ni Hikaru saka ginamitan ito ng wool para mapigilan. Ngunit natanggal ito ni Hikaru at pinatalsik sila. Saka tumalon ng kalaban at ginawang bakal ang katawan upang tapusin si Lucy. Subalit dumating si Natsu at tinamaan ito ng hindi sinasadya. Dahil dito ay nag-team up na muli sila Natsu at Lucy. Giit ni Hikaru na siya na ang bahala sa dalawa sa kapagsugod ng bida ay sinampal siya ng malaking palad ng kalaban. Saka umalis si Altair para gawin ang misyon na susundan sana ni Lucy pero hindi
gumagalaw dahil nakakuha pala si Hikaru ng buhok niya kaya bumawi ito sa kanya at pinatalon pa na parang bunny habang umiiyak. Tapos ginamit ito ni Hikaru upang kalabanin si Natsu dahil mas lumakas ang katawan ni Lucy dahil sa spell. Mabuti na lang ay nakuha ni Happy ang manika pero tinamaan siya ng kalaban pero nakuha pa rin ito ni Natsu kaya sinampal na naman siya sa mukha at tumalsik sa bato. Hanggang sa ma-corner si Lucy at pinahirapan ito, lumaban din ng pusa pero wala siyang kwenta sa kalaban. Nang maisipan ni Natsu na gamitin ang manika upang makontrol si Lucy at lumakas rin ito kaya pinaglaruan ito ng bida. Tapos nilagyan niya pa ng apoy saka pinadala kay Happy na lumipad ng mabilis at tuluyang binangga ng napakalakas si Hikaru kaya nanalo sila gamit ang manikang pinaglaruan pa rin ni Natsu kahit tapos na ang laban. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.